Kailan kaya magbabago itong mga Duterte supporters mga tol? Talagang wala yatang ipagbabago, patuloy po sa pagpapakalat po ng kanilang mga kasinungalingan o pagpapakalat ng mga maling impormasyon sa harapan po ng publiko. At ang isa po sa mga tinatarget nila ngayon, ang epektibo sa kanyang trabaho na si Direktor Melvin Matibag. Alam naman natin kung gaano po ka-epektibo ngayon itong nung una, marami sa inyo hirap pagkatiwalaan dahil nga po dating DDS itong si Matibag. Pero pinatunayan naman niya na siya po'y nagtatrabaho at ang kanyang ginagawa ay nakaayon po sa mandatong ipinagkatiwala po sa kanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun po yung pagiging NBI Director. Napakaraming accomplishment po ng NBI sa kasalukuyan at isa po sa pinaka-significant dyan, syempre, yung pagkakaso kay Mike Defensor or I should say, yung pag-rescue doon po sa mahigit 50 na mga kababaihan sa isang sinasabing prostitution den or sinasagawaan po ng trafficking in person. Malungkot lang dahil dito po yun sa Pasig City kung saan po kami nakatirang lungsod, ano? Pero salamat pa rin dahil na-rescue sila at ito ay nagresulta ngayon sa pagsasampa ng kasong kriminal sa iba't ibang individual, partikular sa pamilya nito pong si Mike Defensor. Pero wag kayong magkakamali mga tol, hindi po yun yung dahilan sa pagkakakulong ngayon ni Defensor. Nakakulong si Mike Defensor dahil po sa kasong plunder na kanila pong kinakaharap kasama si Senador Dante Marcoleta at yung dalawa pang negosyante na si Joseph Espiritu at si Mr. Biray, no? Kaya kung ang pagbabatayan po natin ay gawa, talagang epektibo, no? Ito pong si Matibag. Kaya naman hindi marahil ito matanggap ng mga Duterte supporters at ngayon gumagawa po sila ng samot-saring fake news laban po sa kanya. Una ko po itong nakita kay Attorney Jesus Palsis. Sa kanyang post kahapon, sinabi po dito, OMG, the DDS are spreading fake news na may LA California property si NBI Director Attorney Melvin Matibag. The property is listed daw under him and his wife Ana Marie, but her real name is Congressman Maria Rene Ann Lourdes Garcia Matibag. Wow, mali. O, yan po ah. Tapos nagpin po ng comment si Attorney Jesus Palsis at ito nga po yung sinabi niya. Napakadaling mag-check ng totoong name ni Congressman Ann Matibag sa Wikipedia or House of Representatives website. Gagawan nyo na nga lang ng fake news, hindi nyo pa pinerfect. Ito kasi yung pinapakalat na fake news eh. Ilan sa mga nag-post po na DDS, katulad nitong The Wonders PH, sabi po sa fake news nila, fake news po ito ah, breaking news, nabuking ang milyones na mansyon, the Matibag couple's California home reaches 71.6 million pesos in value. O, fake news po yan. No? Wag po kayong maniniwala dyan. Ginagawa nila si Attorney Melvin Matibag ng kung ano-anong kasinungalingan dahil nakikita po natin kung paano po epektibo ito sa kanyang trabaho. At dito nga po sa kanyang official Facebook page, nakashare po rito yung mga magagandang ginagawa ng ating NBI Director sa kasalukuyan, including yung pakikipagtulungan sa ating mga stakeholders at saka syempre yung pagiging isang ulirang asawa at ama sa kanyang mga anak, no? Isa yan sa mga hindi dapat natin kinakalimutan eh, na katangian ng isang leader sa ating gobyerno, ang maging mapagmahal sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa. Kaya nagtataka talaga ako bakit ang mga DDS mas gusto nila ang katulad ni Rodrigo Duterte na napakababaero, napakabastos, no? Walang pagrespeto sa kanyang
sa kanyang asawa o kinalaunan sa kanyang kinakasama. Biruin mo, sa napakaraming pagkakataon, nandoon yung kanyang common law wife, mangahalik ng ibang babae, itong si Rodrigo Duterte. At ilan pa sa mga nakikita po nating post dito, syempre yung patuloy na pakikipagtulungan sa private sector. Saka yung mga accomplishment na nagawa ng NBI sa napakaraming pagkakataon. 3.5 billion pesos smuggled cigarettes nasabat sa Cebu. NBI at Bureau of Custom pinangunahan ang malaking anti-smuggling operation. Ito napakalaking accomplishment po nito. Pero wala pong halong politika ito. Ngayon, sa mga napakaraming accomplishment ng NBI sa ilalim ng pamumuno ni NBI Director Melvin Matibag, lagi nilang sinasabi, politika, politika. Pagka ang nai-involve, yung mga katulad ni Mike Defensor, ngayon si Sara Duterte dahil tumestigo si Matibag sa impeachment trial niya. Ngunit ang katotohanan, maliit na porsyento lamang ng mga accomplishment ng NBI ang mga sangkot ay mga politiko o mga sumusuporta sa kritiko ng gobyernong ito. Mahigit sa 90% ng accomplishment ng NBI ay talagang wala pong kaugnayan sa politika na dapat po nating papurihan sapagkat nagaganap po nila ang kanilang mandato ng napaka-epektibo. Ngayon, sa pagpapatuloy po ng usaping fake news na ito ng DDS, nag-react po dyan kagabi si Yusek Claire Castro, excuse me po. Ito nga po, ang kanyang titulo kagabi sa kanyang vlog, NBI Director Matibag, may 76.1 million property sa US. Panoorin, pakinggan po natin at reaksyonan. Ito pong vlog ni Yusek Claire. Yan kasi yung paano nangyayari mga klip, pagka hindi sang-ayon sa kanila, kailangan nilang gumawa ng kwento para masira yung tao. Anong purpose ka sa... alam naman natin kung anong purpose, pero bakit nila naaatim? Gumawa talaga ng fake news? Parang yun ang isa sa malaking katanungan, na siguro DDS lang ang makakasagot. Paano nyo naaatim na magpakalat ng mga kasinungalingan? Alam naman ninyo na kasinungalingan yun, pero paano nyo nagagawa yan? Dahil sa bulag na pagmamahal sa mga Duterte? O baka naman kayo'y binabayaran? Kaya kayo'y naninira sa mga taong ang turing ninyo ay kalaban ng mga Duterte? tuwa sila sa... Etong si Yusek Claire, biktima rin po ito, by the way, ng napakaraming fake news ngayon, Na-share po natin sa ating programa, sa ating live streaming, kamakailan, kahapon, yung dalawang fake news na pinakalat po nila. Salamat kay Addictus Rex kasi naibabahagi niya sa kanyang Facebook yung mga fake news na pinapakalat kay Yusek Claire. Kasama po doon, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, yung mga sinambit daw ni Yusek Claire tungkol sa burol nitong si Mima Alicia, which is hindi po totoo. Ang tanging naging bahagi po ng talumpati o eulogy message nitong si Yusek Claire sa burol ay kung paano po natutulungan ng ating gobyerno sa pangunguna ng ating Pangulo, kung paano nagmamalasakit ang ating Pangulo sa mga Pilipino, partikular sa Pinas lang, na si Mima Alicia. Tapos, meron pang iba na hindi ko maalala bigla Hanapin ko muna, pero pakinggan po natin ito pong si Yusek Claire patuloy dito. Sa paggawa ng picture, parang iba na yung kultura ngayon, mga kaklit. Iba talaga yung kultura. Noon parang, alam mo yun, natatakot pa yung ibang, siguro ng mga kabataan pa natin, o panahon pa ng mga nanay natin, parang, pag nagchichismisan, pag nagchichismisan, minsan may basihan na, pero patagupang ginagawa, di ba? Ngayon, ito, biktima si Yusek Claire ng mga fake news ng mga to Katulad niyan, pinapakalat nila na sinabi daw po ito ni Yusek Claire, bawal na ang mga vloggers na direktang tumulong sa taong bayan, dapat may basbas muna ito sa gobyerno. Wala po yung katotohanan. Huwag maniwala sa peke at maling impormasyon. Ito ay peke, walang katotohanan ang kumakalat na pahayag na yan. Hindi kailanman sinabi ni Yusek Claire Castro ang mga salitang iyon. Huwag magpabudol, mag-verify muna bago maniwala.
at mag-share. Ang katotohanan, ito po yung sinabi ni Yusek Claire. Ang sino mang gustong tumulong sa kanyang kapwa ay hindi pinipigilan. No? O, ano pa yung mga fake news laban kay Yusek Claire? Ito pa, oh. No? Sunod-sunod eh. O, biruin ninyo, sa burol ni Mima Alicia, ginamit pa nila yung nakakalungkot na pangyayari para lamang siraan si Yusek Claire. Ang katotohanan, hindi totoo at gawa-gawa lamang ang sinabing pahayag ni Yusek Claire Castro. Siya ay lubos na nakikiramay sa pamilya ni Mima Alicia at napakarami po niyang mga pagpapakalat ng kasinungalingan nila. Isa pa, ang katotohanan, ayon kay Yusek Claire, wala siyang sinabi na anumang laban kay Miss Ivana Alawi at mas lalong hindi niya pipigilan ang mga taong may puso sa pagtulong. Gawa-gawa lang ang mga kwento na ito ng mga kulto at kampo ng kadiliman. Balik po tayo dito po sa reaksyon ni Yusek Claire kaugnay ng pagpapakalat naman ng fake news kay NBI Director Melvin Matibag. Yun, hindi. Fake news na, pero ipinapakalat pa, pinagmamalaki para sila yung source. Di ba? Kaya sabi nga natin, di ko alam kung sino nag-start yung maling kultura na to. Nung natuto ba tayo mag-SOCMED? Nung meron pa tayo naging, leader na puro paintriga at planta na ebidensya? Siguro ganun yun mga Klin. No? Kung sino yung iniidolo mo, nagagaya mo yung trabaho niya, nagagaya mo yung style niya. Tama. Diba? So, anyway, katulad dito. Tamang-tama talaga yung sinabi na yon ni Yusek Claire mga tol. Kung sino yung iniidolo mo, nagagaya mo yung style. No? At gano'n na gano'n ang mga Duterte. Di ba si Rodrigo Duterte mahilig magpakalat ng mga maling impormasyon. Tapos, nung hindi na siya nakakapagsalita, yung mga anak niya naman ang madalas nagsasalita sa harap ng publiko. Lalong-lalo na itong si Sara Duterte. Hindi na nga natin nakikitang nagtatrabaho tapos pagkalalantad sa harapan ng publiko, ang ginagawa, manhirapan ng gobyerno. No, yung kanyang kapatid na mga Duterte, ganun din ang gawain. Including yung mga pag-uugali nila. Kaya kung ano yung ugali ng mga Duterte at mga sinasabi nito, ganun na rin po yung nagmumutawi sa mga sumusuporta po sa kanila. Kaya wag natin gagayahin yun mga tol. No? Sa bagay, tayo naman, dahil totoo nga yung sinasabi ni Yusek Claire na kung sino yung sinusuportahan mo, kadalasan nagagaya mo yung style niyan. Tayo ay sinusuportahan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Ang style sa buhay ni Pangulo ay napaka mapagkumbaba, mabait, no? Kaya pinapattern po natin ngayon yung behavior natin kay Pangulo. And I suggest sa mga kapwa po natin sumusuporta sa kanya, gayahin po natin yung pag-uugali niya hanggat maaari kung kaya natin, ano? At wag tayong tutulad sa mga pag-uugali ng mga DDS. Kung nagagawa nila magsalita ng ipinagbabawal na salita sa Biblia, ika nga, ang pagsasalita ng ulol sa kapwa, wag po natin gagayahin sila, no? Ako never kong sasabihin sa kapwa ko ang salitang ulol kasi naniniwala ako na yan ang pinakamasamang salita na pwedeng sambitin ng isang tao. Nakakapagsalita ako dito ng bobo at tanga sa mga DDS pero wala akong partikular na tinutukoy na tao. Ha? Acronym yung sinasabi ko, mga tangang Duterte supporter, mga bobong Duterte supporters. Pero pag tao na mismo, hindi ko kayang sabihin yon sa mismong tao. Kay Robin Padilla nga na pinapaniwalaan ninyong bobo, hindi ko magawang paniwalaan na bobo siya. No? Kasi para sa akin, kung tutuusin, wala naman talagang bobo. Ang tao, lahat tayo capable of learning. At kapag ka-learned ka na, hindi ka na bobo. Pero ang katotohanan, may mga tanga talagang tao. At tayo, nangyari sa atin yan. Katangahan ang pagboto sa mga Duterte. Buti na lamang hindi ko binoto si Rodrigo Duterte. Kaso lang naiboto ko si Sara Duterte. Malaking katangahan po yon. Katangahan din ang pagboto kay Robin Padilla. No? Pero ang pagiging tanga, hindi naman habang buhay yan, kung nanaisin mo, pwedeng mabago. Ganun lang naman kasimple yun eh. Yung mga nagpapakalat ng fake news, hindi mga bobo ang mga yan.
Dahil alam naman nila ang sitwasyon eh. Pero either tanga sila, hindi nagbe-verify ng katotohanan, o kaya talagang mga masasama po ang kanilang mga pag-uugali at kaisipan. Alam na nilang kasinungalingan, ipapakalat pa nila. O balik po tayo dito kay Yussi Clear. Ito mga clear up. Mukhang certified sa DDS naggaling yung kwento ha? Sana ba yan? Tingnan ko yan wait lang ha. Sige, punta muna tayo dito. Hinahanap ko pa. Meron ako nakita mga ano nito. Sige. Lumang issue at fake news kung tawagin ni NBI Director Melvin Matibag ang kumakalat na balita na may mansion siya umano sa California, USA. Paninira lang daw ito matapos siyang tumestigo sa impeachment trial ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Francis Polver. Pumalag si NBI Director Melvin Matibag sa mga ulat na mayroon siyang residential property sa Estados Unidos. Anya, hindi totoo ang ulat at lumang issue na ito. Lumabas kasi ang ilang social media post na mayroon daw mansion worth millions of dollars sa California na nakapangalan sa isang Melvin Matibag at Ana Marie Matibag. Ayon sa public records, Maria Rene Ann Lourdes Garcia Matibag ang pangalan ng asawa ng NBI Director. Oy, makasingit lang. Natuwa ako doon sa nabasa ko. Sabi ng isang manonood natin, pinanganak po siya at lumaki sa Davao. Pero nagising na siya. Sana po Kasi alam niyo napakarami niyo po diyan sa Davao eh. Ang daming botante talaga sa Davao, milyones po sila. At kung magigising lamang kayo diyan po sa Davao, lahat sana kayo, mabibigyan niyo ng mas magandang kinabukasan ng Davao. Ang dami ng pagkakataon na pwedeng magbago ang liderato diyan, pero mas pinipili kasi ng taga Davao ang mga Duterte pa rin eh. Sayang, alam niyo, nanghihinayang ako kay Congressman or kay dating CSC chairman at former Congressman Carlo Nograles, no? Tingin ko sa kakayahan ni Nograles, kaya niyang makapagsilbi ng mas maayos kumpara sa mga Duterte diyan po sa City of Davao. Nanghihinayang din ako doon sa kongresistang natalo, yung kanyang kapatid niya babae, napakatalino nun. At talagang merong nakikita akong malasakit sa inyong mga kababayan diyan sa Davao. Pero natalo. Ano nga pangalan ng babaeng kapatid ni Carlo Nograles? Kalimutan ko, no? Talo siya ni Congressman Pulong Duterte. Kaya sana dumami pa kayo, no? Kayong mga taga Davao, sana dumami pa ang magising sa katotohanan. Kung nagawa nga namin dito sa Pasig, 'di ba? Ang tagal na nungkulan dito ng mga Eusebio, pero nagawa na magtiwala sa ngayon ay mayor namin na sa Vico Soto. Kaya nyo rin gawin diyan sa City of Davao. Tingnan nyo ngayon ang Pasig, lalong gumaganda, no? Kung meron mang korupsyon, maliitan na lamang at yan ay patuloy na nilalabanan ng aming mayor dito. Ang itinatayong City Hall ng Pasig malapit nang matapos. At tingin ko, yan po ang pinakamagandang City Hall sa buong Pilipinas kapag ka natapos na yon. Wala pong korupsyon doon. Napakagaling ng aming mayor dito. Kaya sana dumami pa kayong mga nagigising diyan po sa City of Davao. Balik po tayo kay Yussi Clear. At posible umunong napagkamalan lang na kapareho ng pangalan ng mag-asawa. Sa isang post ngayong araw, sinigundahan ito ng political commentator na si Jesus Palsis. Anya, fake news ang post at may kapangalan lang umanong Pinoy, si Matibag, na dati pang nag-migrate sa US. Iba raw ang middle name ng Melvin Matibag na nagmamay-ari ng property. Dagdag ni Falsis, posibleng taktika ito para sirain ang kredibilidad ng NBI Director matapos ang kanyang malakas na testimonya sa impeachment trial ni VP Sara. Lumutang ang bahay at lupa sa Baldwin Place ng Stevenson Ranch sa Los Angeles County na nakapublish sa Homes.com, isa sa mga pangunahing US-based residential real estate listing at house renting platform. Sinubukan pa rin ng Billionaire News Channel na kuna ng pahayag si NBI Director Melvin Matibag, pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Hindi pa niya alam. Anyway, mga clear. Ito yung ibang nakita ko kung saan ang galing. Okay, so alam mo,
Parang noon pa to eh. Ayan mga queer. Ito. Parang 1 month pa nga $1 million buy sa Amerika ni Melvin. 1 month ago pa Oh. Ibig sabihin, nag-originate pala ito kay Maharluka. No? Kasi Boljak TV, Yan, Tuloy tayo. Diba? Tapos, ito, from here, Tapos, inamplify nila ngayon kasi tumistigo si NBI Director laban kay Sara Duterte. pinakalat na. Diba? Pinakalat na yan. Dito. The Wonders Philippines. So, di ko alam kung natin nga. Siya natin. Ito na pala yung pinost ni Attorney Jesus Palsis, sige, patuloy natin pakinggan si Yussi Claire. Kita niyo ba? Kita niyo ba? Yan, sige. Pata natin. Tingnan natin mga content ito mga Clear para malaman natin. Okay. Nandito pala to ito isa pa to mga fake news na to mga Clear ito Yan yan. Yan. Tignan niyo yan, puro fake news yan. Pag pumunta kayo. Kilala na ni Yussi Claire, Jeer Vlogs. No? Ako kasi di ako nakapollow sa mga DDS mga tol At nakita ko nga lang ito. Actually, di ko nga tatalakayin dapat ito kahit nakita ko kay Attorney Jesus Palsis Kaso nakita ko at binlog nga ni Yussi Claire kagabi tapos napanood ko kanina. Sabi ko dapat ma-amplify ito. No? Labanan ng fake news ng mga Duterte supporters. Grabe ang mga ito. Babalik ako doon sa sinabi ni Yussi Claire kanina. Ano kayang motivation ng mga ito, Paano nila nawala sa isip ko yung word. Paano nila nakakaya? Hindi yun yung term na ginamit ni Yussi Claire Paano nila nakakaya sa kanilang mga sarili na magpapakalat ng ganitong mga kasinungalingan? Paalala nyo nga sa akin yung terminong ginamit ni Yussi Claire kanina na wala sa loob ko. Pero ang ibig sabihin, paano nila naaatim yung pala na ganito. Alam naman nilang kasinungalingan, pero pilit po nilang pinapakalat. Anak ng teteng talaga. Diyan. So, most probably, ayan, din natin Tingnan natin to Tingnan natin. So, okay. Puntahan natin siya. May nagsabi, top 1 yung post ni Pebbles tungkol sa ANC sa Lunes, may audio na na-share siya. Sige, check ko po ngayon, although hindi related dyan sa topic natin. So, si Wanda, ito mga laman niya mga kaklira, itigil niyo muna impeachment, unahin niyo ang krisis sa Pilipinas. Yun nga, mga kaklira, alam na, we stand for Tatay Digong. Ito, di ba? Sa iba't ibang lugar tumatayo para kay, ayan. Okay. So, ano pa? May natataranta na ba? Tingnan nga natin mga tol, pero mag-ingat tayo kasi baka ma-demanda tayo ng anti-wiretapping no? Tingnan nga natin ito. Yung lab, doon yan mismo sa Central po. malapit na yun sa Central, sa harap na yun sa Central. Sa Pupino Circle, pagiging sa No? Delikado ito mga tol sa pagpe-play ng isang pribadong usapan. May mga exceptions yan, no? Lalong-lalo na kapag ka-concern sa national security. Pero tandaan natin, hindi tayo kabilang diyan. No, bilang pribadong individual, ang maaaring ma-accept diyan yung mga investigating agency katulad po ng NBI. Kaya papakinggan ko na lamang po ito sa private setting, no? Mamaya, kung ano yung nilalaman niyan, hindi ko pwedeng i-play dito. Kasi kahit totoo yan, still meron pong tinatawag na Republic Act 4200 or the anti-wiretapping law. Baka malamang naman hindi aamin ng mga ito. Pero maigi na po yung naninigurado tayo. Sayang naman yung pagiging top 1 ng ating programa, no?
kung tayo po yung makakasuhan dito dahil sa alam naman natin bawal tapos gagawin pa natin. Hayaan na natin si Political Labandera 4.0 sa pag-post niyan. After all, naka-pseudonym naman siya pero alam naman natin sa likod kung sino 'yan, di ba? Kilala naman natin si TPL3. Anyway, TPL3, TPL4 na pala siya. Anyway, tuloy po tayo, balik po tayo dito. Okay, mga DDS nakaramdam umano na inggit. Okay. Okay. So ito lang naman mga ka-clear. Aba, may dutae sa chat, sabi ni Shiro Kansaki. Si Shiro Omasi. Akala ko Shiro Kansaki, parang parehas yung itsura ng pangalan ninyo. Akala ko si Shiro Kansaki. Ito naman, Shiro Omasi. No, ayos Nagkataon lang ba yun? Shiro Kansaki, ngayon Shiro Omasi. Oh. Regular dito yan. Itong fake news o itong DDS na yan, regular dito yan. Sabi niya, tayo daw po ang fake news. Saan banda? Saan banda? Lahat naman ng sinasabi po natin dito nakabase po sa balita. Ikaw din yan. Kaya pala sabi ko parang parehas. Pero Shiro Omasi. Ano ba ibig sabihin ng Shiro Omasi at saka Shiro Kansaki? Pangalan lang ba yan, tol? O may ibig sabihin yan? O, tuloy tayo sa pakikinig kay Yusik Layer. You know, ang kanyang mga content. So, yan. Okay, so ito yung post nila mga clear, ha? Okay. Puro DDS, So, puro umpisa supporter natin. pala sa Duterte, support sa Duterte mga post nila. Ano ba yan? Wonders PH. So, anyway, dito yan. Dito tayo. Ayan. Isa to sa share ko mga clear. Share ko. Ito. Yan o. Top 1, totoo bang may rally sa Lunes sa Manila? Sana wag bigyan ni Idol Yorme Isko Moreno ng permit. Sa pagkakaalam ko, meron po, no? At sasabayan kasi ng mga rallyista yung SONA at the same time, yung anibersaryo po ng Iglesia ni Cristo. Pero pagdating po kasi sa pagbibigay permiso, hindi naman po nila kinakailangan ng permit kapag ka sila po yung magdaraos ng kanilang rally sa Freedom Park, no? Kaya mukhang malabo po yung mangyari na huwag bigyan ng permit sapagkat hindi kinakailangan ng permiso doon. Pero ako'y naniniwala mga tol na kahit mag-rally sila araw-arawin pa nila hanggang 2028, hindi nila kayang pabagsakin si Pangulo. Simple lang ang dahilan ko. Naniniwala ako na hindi iaadya ng ating Diyos na magtagumpay ang mga masasamang tao. So, nabuking ang milyones na mansyon. Mga Damatibag Couples, California. Pangalan lang yan sa mga napapanood kong Kamen Rider. Ganun ba? Salamat sa impormasyon, tol. So, parang dito galing, di ba? So, yan. Okay? So, kaya nga mga kli, di ba parang nakita natin yung 1 million galing doon sa isang vlogger na DDS. Okay? So, questions have been raised regarding the California property reportedly. So, wala pang hindi pa sure. Reportedly lang. Owned by NBI Director Melvin Matibag and his wife. So, hindi pa to sure. Questions have been raised. Reportedly. Following a revelation made by international scholar and political commentator Sassy Rogando Sasot. So, tingnan natin, Si Sasot naman pala nagpapakalat din eh. Sinumula nung Boljak TV na si Maharlika, tapos ina-amplify ng mga DDS vlogger na ito katulad nitong si Sasot. Ano pa aasahan natin dito? Kayong mga DDS, naniniwala ba kayo diyang kinasasot? Siyempre, naniniwala kayo. Pero ang tanong niyo sa sarili niyo, totoo ba sinasabi nila? Paano niyo malalaman kung totoo sinasabi nila? Dapat may mga ebidensya. Ano ang mga ebidensya tungkol dito? Kinalaunan, sa aking pagkakatanda, parang i-shorten na natin ito. Panoorin niyo po ng buo yung vlog ni Yusik Layer. Balik po tayo kay Attorney Jesus Palsis. Kung hindi ako nagkakamali, tinuloy ni Attorney Jesus Palsis ang pagpapaliwanag tungkol dyan. O kung hindi man siya,
sa ibang vlogger ko nakita, no? Ay hindi nga sa kanya. Sa ibang vlogger ko nakita na kapangalan lamang ni Director Melvin Matibag, yung sinasabing Matibag na nagmamay-ari po ng bahay diyan po sa Estados Unidos. Anyway, tuloy nga muna natin ito, mga tol, yung sinasabi dito ni Yussi Claire. Siyempre, alam niyo naman to. Okay. Cited publicly available property records concerning a 4-bedroom home located. Shoutout naman dyan, top 1, sabi ni Edwin Ascano. O, shoutout po sa inyo. Pero pasensya na po talaga kayo at nakita nyo naman yung datingan ng ating live streaming sa mga nakalipas po na panahon na talagang very rare na po akong mag-shoutout. At siguro sa ibang pagkakataon, sa huli ng ating live stream, diyan po tayo nagsha-shoutout. Pero in the middle of our topic, usually hindi po ako nagsha-shoutout. Nakikita ko naman yung mga comments ninyo, mga tol. Ini-scan ko yan. At from time to time, nababasa ko. Siyempre, hindi naman lahat kaya kong basahin. Anyway, balik po tayo. Sabi ni James Saito Vlog, tingnan ko nga yung bahay. Dito ako, California. Saan ba yan? Hindi rin ako familiar masyado, tol. Pero ang sinasabi dito, eto tol, James Saito Vlog, no, yung hinighlight ni Yussi Claire, ay located at 26023 Baldwin Place in Stevenson Ranch, California. Yan ha. 2603 Baldwin Place in Stevenson Ranch, California. At 26023 Baldwin Place in Stevenson Ranch, California. The property estimated by public real estate listing to be worth approximately 1.16 million ito ba? Wait lang mga wait. Ayan, kailangan ko hindi kita. Ano nangyari? May kinausap yata si Yussi Claire. Sige, hintayin natin na bumalik siya. No? Okay, so according to the records cited by SASOT, the property was purchased in March 2006. Alam mo, DDS, kung sobrang dami nyo pala, huwag ka nang mag-atubili pang magpunta dito. Kasi ako, di ako nagpupunta sa mga DDS vloggers dahil naniniwala ako na walang bearing sila. Ngayon, kung sinasabi ninyo na marami kayo at walang bearing, bakit kayo nagpapahalaga dito sa programa ko? Yun ang hindi ko makuhang lohika sa inyo DDS. Di ba? Bakit kami mag-aalala? Ako, hindi ako nag-aalala. Di nga ako pumupunta sa mga DDS No? Saka wala akong pakialam kung ano-ano yung mga pinagsasasabi ninyo doon. Ngayon, tatanungin kita, bakit ka nandito? Ikaw ba'y nag-aalala? Kaya ka nandito? Kasi kung walang bearing, kung wala kaming halaga, kung wala kaming saysay, kung marami kayo, tapos konti lang kami, dapat din nyo na kami pinapansin. Yet, nandito ka. Ano ibig sabihin nun? Kayo ang nag-aalala. O maliban na lamang kung ikaw ay binabayaran. Kasi ang dami kong nakikita, katulad nung Jerry, kapag ka nanonood ako ng palihim sa mga kapwa nating content creator, kasi ayoko mag-comment, nakakahiya pagka isa-shoutout ka tapos di mo sila ma-return shoutout. Kaya lihim lang ako na nakikinig sa mga kapwa ko content creator, magiging DDS patuloy ako na ng teteng na yan. Nakikita ko yung mga pangalan na ganun. Di ba? Biruin ninyo, bawat content creator na sumusuporta sa gobyerno, nandun kayo. Anong meron? Binabayaran ba kayo? Di ba? Salamat kung nandito ka dahil karampot lang pala kami. Totoo naman, kakarampot lang. 493 lang nanonood kay Top 1 Pero, hindi naman ako lang ang nagko-content. Si Yussi Claire, pagka nagtatapik ito, libo-libo nanonood dito. Tingnan mo, ito nga, 36,000, 379. Pero alam naman natin, mga tol, na nakabase sa algorithm ang mga live stream at video. No? Marahil, kaya konti tayo ngayon, hindi tayo nakita ng mga manonood natin. Pero eventually, dumadami yan. Pagkatapos ng live stream natin, umaabot ng at least 10,000. Yung mga pinapanood mo bang DDS vlogger, marami dyan mga sikat, maraming views, pero mas marami ang hindi nakakaabot man lamang ng 10,000 views. Kaya salamat. Kung gano'n naman pala, kakarampo tayo rito, baka naman pwedeng
pwede namang magtawag ka pa ng mga kapwa mo tatanga-tangang DDS kasi katangahan yan eh. Sa totoo lang, mga tol. Ayaw mo naman sa mga sinasabi ko pero nood ka ng nood sa akin. 'Di ba ang laking katangahan nun? Kaya instead na nagko-comment ka dyan, nang ikaw lang mag-isa, baka pwede naman. Magsama ka pa ng mga kapwa mo tangang DDS para dumami naman yung manonood kay Tapon. Ayaw ako tulungan ng mga nanditong nanonood. Ayaw i-share kaya hindi tayo dumadami. Okay lang yung mga tol. Mahalaga nandyan kayo. Pero kung i-share ninyo yung live natin, dadami tayo. Tuloy po tayo dito sa pakikinig kayo si Claire. If ever, tandaan natin, yung property was purchased on 2006. Mga ka-clear. Pero, kung 2006 to, di, Ganito yung nangyayari kasi sa atin mga tol. Tingnan nyo yung trend, yung trajectory ng ating yan tumataas siya. No? Nagsimula tayo sa kakaunting viewers, tumataas siya. Ang ibig sabihin, kung magpapatuloy pa ako ng pagsasalita dito, dadami pa yung viewers natin. Kaso lang, may lakad kami ngayon, hindi ko sasabihin kung nasaan, kung saan. Kaya pansamantala na tayo magtatapos. Panoorin po ninyo ang vlog ni Yussi Claire. Maraming salamat. Muli ko pong ipinapaalala sa inyo na sa July 30, alas 8 po ng gabi, meron po tayong raffle, total of 30,000 pesos ang ipapamahagi po natin. And meron pong 20 top 1 shirts ang ibabahagi din po natin. Sana manalo po kayo. Paano sumali? Pinulit ko na naman. Mag-comment po kayo ng inyong tunay na pangalan sa post sa top 1 merch. Sa top 1 merch. Pero nakapost actually yan sa profile ko ito ng inyong tunay na pangalan. O kaya sa community post po natin dito sa Top 1 Live para makita ko at mailista ko. Sa ngayon, meron na pong 743 nakasali at sana manalo po kayo. Hanggang dito na lamang. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.